Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So mukhang magkakaproblema itong si Madriaga sa kanyang cheque na ipresenta doon sa impeachment hearing. At mukhang baka lalabas pa itong cheque na ipresenta ni Madriaga ay baka galing pa sa ransom money. Baka lang ha. Pero bago natin yan pag-usapan, panoorin muna natin ang video na ito. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the Pearl Station at Ayala, Makati City; Dami ah. PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City; an unknown bank in Pasig City, Si Raimundo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, COMSEC, kindly continue flashing on the screen the pages of the affidavit from where the resource person is reading. Ay? And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, Apo, please. Madam Chair. Thank you. Please continue. Ready 25. sila. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. Malala na si Madriaga. Pero ito nga itong cheque na ipinresinta ni Madriaga sa impeachment hearing ay napansin ng mga netizens. Ibinahagi nga ni Mr. Adrian Pascual, Certified DDS. At ang kanyang caption, aaminin ko na hindi ako expert sa mga cheque sa Pilipinas at never pa ako nakakita ng manager's check ng Land Bank. Tanong po sa mga taong gobyerno at mga nagtatrabaho sa Land Bank, pwede po bang same ang control numbers ng dalawang manager's checks? Salamat po sa makakasagot. At ayun na nga, doon na nga nagumpisa ang suspecha ng mga netizens na tila parang dinoktor ang cheque na ito. Ayon pa sa comment section, sa post ni Adrian Pascual, bawalang red ink sa bangko. May nagkomento pa ang sabi, no. Tinanong ko si sister ko na nag-work mismo ng bank. And ang sabi niya, hindi daw. Magkaiba daw dapat ang control number. Hindi pwedeng same. Ang sabi pa ng isa, no. You cannot issue two managers' checks with the same control number. Each manager's check is assigned a unique number for security and tracking purposes by the bank. At ang isang netizen, ipinakita pa kung papaano ba ang format ng manager's check ng Land Bank. Itong check na ito ay nung panahon pa na nag-donate si Mayor Isko Moreno kung saan man siyang probinsyang nag-donate. Makikita niyo sa screen, ganito ang font. Ganito ang format. Magkaibang magkaiba. At tila talagang naiiba itong ipinakitang manager's check o cheque ni Ramil Madriaga doon sa impeachment hearing. At saka makikita nyo sa cheque, yung date. Kung mapapansin niyo 2023. Sino ba yung presidente niyan nitong 2023? Ba hindi na si Digong? Nako, mukhang magkakaproblema talaga itong si Madriaga. At ang kanilang script, pagdating sa cheque na ito lang panoorin natin ang video na ito at dito natin makikita at mapapatunayan na kung karapat-dapat bang paniwalaan si Madriaga. Credibilidad ba siya bilang maging witness laban kay VP Sara? Ito yung baho ni Ramil Madriaga na pilit itinatago ng mga pink at loyalista. Panoorin natin ang video. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom. At ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ang kasong
Sina Ramil Madriaga, ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Ayun, ito na yun. Sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Ayun. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas! Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang vantage point sila. Mahirap pasukin. Nag-umpisa lang maggalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis na panganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Wow. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Napanood natin mismo sa video na tunay pala itong mangingidnap itong si Ramil Madriaga. Ganto ba? Ganto bang klaseng tao ang inyong kinuha? Ang yung testigo laban kay VP Sara. Isang kriminal. Kaya pala ayaw ni Representative Luis Ro na i-character check ni Marcoleta itong si Madriaga. Alam na natin kung bakit. Isang kriminal, napatunayang kriminal, nahatulan na guilty, tapos ngayon kinuwang star witness. Nakakahiya ang mga kongresista na ito. Wala na siguro kayong choice, no? Na makakuha pa ng mga witness. Baka tumatanggi na sa inyo. Kaya nakuha ninyo ay isang kriminal. Ngayong napansin ng taong bayan yung manager's check na yan, yung check na yan, na inyong ginamit laban kay VP Sara, na parang fabricated pa yata. Mismong netizens na ang nakapansin yan, ha? Tila maraming abnormality doon mismo sa cheque. Magkapareho ng control number ang 2 cheque. Bawal daw ang red ink sa font at base doon sa ipinakita kung paano yung format ng manager's check sa land bank. Abay mapapansin natin na magkaiba talaga. At ngayon yung kredibilidad ni Madriaga, ano sa palagay ninyo? Ano ang inyong masasabi? Malinis ba si Madriaga? Worth ba na kunin siyang star witness laban sa ating Vice President Sara na ibinota ng 32 million mahigit tapos ipapa-impeach ng isa lamang kriminal? Nakakatawa talaga itong mga kongresista na ito. Talagang yung kanilang pagpupursige, yung kanilang eagerness, kumbaga, na mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto ay talagang naglalagablab. Talagang kahit magmumukha ka ng tanga, kahit obvious na yung pagsinungaling ninyo diyan sa Kongreso, ipipilit nyo pa rin. Basta mapahiya si VP Sara at siguro ang goal nyo ay mapababa ang ratings ni VP Sara bago mag 2028. Kayo ba? Ano ba sa tingin ninyo ang inyong opinion? Peke ba ang cheque na ipresenta doon sa impeachment hearing laban kay VP Sara? At credible ba? May kredibilidad ba si Madriaga na maging star witness laban kay VP Sara? Ano ang inyong opinion? Abay, comment mo na yan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.